It's a brand new day to be fit and healthy mga kapuso. Happy and healthy Saturday po sa inyong lahat. Ako po ang inyong kaagapay, Connie Season, para syempre makasama ninyo at mag-usap po tayo sa mga usaping pangkalusugan. Mamaya makakasama din po natin ang ating pinagkakatiwalaang doktor ng bayan na si Dr. Jean Marquez, ang ating dermatologist, para syempre sagutin naman po yung mga ipinadala ninyong katanungan tungkol sa inyong kalusugan. Abangan yan sa pagbabalik ng Pinoy MD dahil basta usaping pangkalusugan, ito ang legit. Ngayong umaga sa Pinoy MD, kasama ang mga doktor ng bayan, nakiisa ang Pinoy MD sa paggunita ng National Disability Rights Week, kung saan isinusulong ang mga karapatan ng ating mga kapusong PWD. Mga aksidenteng pwedeng mangyari sa motocross, paano maiiwasan? Isang babae, muntik nang mamatay dahil sa maling diet? Ano ang diabetes ketoacidosis? At papaano ito maiiwasan? At papaano maiiwasan ang premature delivery? Extreme. Humaharurot. At lumipad sa ere. Exciting, di ba? Nakasaka ba sa sport na motocross? Pero sa kahit na anong sport, dapat iba yung pag-iingat. Ano ang dapat gawin sa mga ganitong aksidente sa motocross? Abangan sa Pinoy MD. Samantala, narito muna ang ating dermatologist na si Dr. Jean para sagutin ang ilang mga usaping pangkalusugan na ipinadala ninyo sa aming FB page. Good morning, Doktora! Good morning, Connie. And of course, good morning po sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa Pinoy MD. Eto, ang ating first question para sa iyo, Dr. Jean, mula kay Ramed Aled Zurk. Papaano raw ba, Doc, maaalis ang varicose veins? Alright, Ramed. Nako, napakadami ngayon nagpapatreat talaga ng varicose veins. For some reason siguro, napaka-idle ng mga tao, laging nakaupo, hindi kumikilos, no? Kailangan kasi talaga kumikilos tayo para maganda yung circulation from the legs, papunta sa puso, yung dugo, at pabalik na naman ang legs, no? So, ang pinaka-gold standard of treatment pa rin sa varicose veins ay yung tinatawag na sclerotherapy, no? Kasi yun pa rin yung pinakamura pero pinaka-effective talaga, no? So, ang ginagawa dyan ay nag-i-inject tayo ng tinatawag na sclerosing solution, no? Para pamagain yung walls ng veins doon sa loob. At kapag iyon namaga, magdidikit yung mga walls na yun at magsasara, no? Ramesh, pero kinakailangan minsan, dapat duplex scan, titingnan muna kung may tinatawag na mga thrombus, no? Or yung mga namumuong dugo. That is a contraindication for sclerotherapy, no? So, kailangan pumunta ka sa isang marunong mag-sclerotherapy, whether it's a dermatologist or a vascular surgeon, no? Para mas masuri ng husto yung varicose veins mo. You are what you eat, ika nga nila. Kaya naman, ang ating mga kapuso, kanya-kanyang dieta. Gaya ng 39-year-old na si Chinky na nag-diet para maging fit and healthy. Ang problema, ang kanyang diet, muntik nang maging diet? Sa kanya kasing pagbabawas ng timbang, kamuntikan na raw siyang mamatay? 9 days akong nakoma doon. Doon, ilang beses din akong na-revive. 2015 nang ma-diagnose ng type 2 diabetes si Chinky. Simula noon, naging mapiling na raw siya sa pagkain. At sa kagustuhang mabantayan ang kanyang kalusugan, naghanap siya ng diet plan. Yung diet na ginawa ko before, hindi ako nag-take ng kahit anong may sugar and kahit anong may carbohydrates. Base sa sarili niyang research, ang kanyang napili, no sugar, no carbs. Dahil sa ginawang no sugar, no carbs na diet sa loob ng 6 na buwan, nabawasan naman ang timbang si Chinky. Medyo overweight kasi ako noon eh. Mabilis siya kasi ilang weeks pa lang, talagang bababa agad yung timbang mo doon. Pero ang inakalang successful diet plan, nauwi pa sa trahedya. Gumising na lang ako ng isang araw nang sobrang masakit talaga yung ulo ko. Tapos nagsusuka ako. Tanghali, hindi ko na siya kinaya.
dinala na ako sa hospital. So, akala lang namin nun is parang dehydration or food poisoning. Mula Batangas, isinugod si Chinky sa isang ospital sa Metro Manila. Parang kinabukasan, may kailangan gawin sa akin na test. So, kailangan naka-fasting ako. So, hindi ako pwede uminom ng tubig. Pero, ang natatandaan ko lang nun is hanggang nung madaling araw lang yun. Na talagang yun lang natatandaan ko, uhaw na uhaw ako. Tapos, after nun, wala na nakoma na ako nung tanghali. 9 na araw na nakomatose si Chinky sa ICU. Ilang beses din akong na-revive. Umabot yata ng apat na revive yon. Tapos, syempre na-intubate din ako. So, yun. And then, after na-intubate, nung kailangan siyang tanggalin, kinailangan ko namang magkaroon ng tracheostomy. Kaya may ganito ako sa leg kasi hindi ako makahinga ng mag-isa. Nagkaroon na pala siya ng diabetic ketoacidosis o DKA na isang komplikasyon ng diabetes. Sinabayan pa ng sepsis, pneumonia at intracerebral hemorrhage. Ang diabetic ketoacidosis ay isa sa mga kinakatakutang komplikasyon ng diabetes. Ito ay isang kondisyon kung saan labis-labis yung taas ng blood sugar ng mga pasyente. Ang karaniwang sintomas ng diabetic ketoacidosis ay madalas na pagkauhaw at pag-ihi. Kapag hindi naagapan, pwede pang makaramdam ng pagkahingal, sakit ng ulo, paninigas at pagsakit ng kalamnan, pati na pananakit ng tiyan at pagsusuka. Usually, nanggagaling yun dahil ang pasyente kakatiting na lang yung insulin sa katawan. Pag nagsama-sama, yung mataas na blood sugar, dehydration, build up ng acid sa katawan, yun ang nagkukos ng diabetic ketoacidosis. Mga kapuso, life-threatening ang sakit na DKA. Ang pagkakaroon kasi ng high levels ng ketones ay posibleng makalason sa ating katawan. Kaya mahalaga ang regular na pagkonsulta para mabantayan syempre yung ating mga sintomas. Yung ketones, ito yung parang chemical sa body na parang byproduct pag sobra-sobra yung breakdown ng fat sa katawan. Pag excessive or labis-labis ang pag-breakdown ng fat sa katawan, dumadami yung production ng ketones sa katawan. Sa kaso ni Chinky, dahil wala ng glucose sa kanyang katawan, nagsimula ng i-process ng kanyang katawan ang fats para maging enerhiya. Dahil dito, tumaas ang produksyon ng ketones at naging acidic ang dugo. Ayon sa eksperto, ang mga taong may type 1 diabetes ang madalas na nagkakaroon ng diabetic ketoacidosis. Pero alam niyo bang pwede ring mag-develop ang komplikasyon na ito sa mga may type 2 diabetes? Ang DKA, hindi lang naman siya exclusive lang. Sa type 1, in the past, mataas ang mortality rate ng diabetic ketoacidosis. Siguro I would say mga 80 to 90%. Pero ngayon, since mataas na yung awareness, lalo na sa mga doktor, with regards to DKA, madali nang na-identify at the emergency room level, madali na ring natitreat. Sa datos ng International Diabetes Federation, nasa 4.3 milyong katao na ang may diabetes sa bansa. Kaya ang tanong ng marami, ano nga ba ang tamang dieta para sa taong may diabetes? Importante lang actually is balanced diet. Konting carbohydrates, little fats, may protein ka, and syempre maraming gulay. Pag gumawa sila ng plato nila, yung kalahati nun, punuin nila ng gulay. Ang pinakagusto natin yung mga proteins galing sa halaman. So ano bang mga halimbawa nun? Munggo, that's rich in protein. Tofu, tokwa, mga plant-based protein yan. Magaganda yan para sa mga pasyenteng may diabetes. And also, isda. 1/4 of their plate, kanin, tinapay, noodles, carbohydrates. Ideally, mga carbohydrates na rich in fiber. Teka lang, Doc, bawal nga ba ang pagkain ng kanin sa mga may diabetes? Hindi natin kalaban ang kanin sa diabetes. Ang kalaban natin is maraming kanin. Just the right amount of carbohydrates, pwede pa rin in patients, pwede pa rin maka-achieve ng magandang glucose control. Hindi din po bawal ang fruit sa mga pasyenteng may diabetes, no? They can actually eat fruit kasi maganda sa fruits, natural sugars. Dagdag pa ni Doc, ang mga dapat daw iwasan, pag-inom ng soft drinks at alak, pati na paninigarilyo.
Paalala naman ni Doc Ana sa mga may diabetes na gustong sumubok ng diet plan, mahalagang magpakonsulta muna sa doktor. Important talaga that they receive nutritional counseling at least once in their life, especially sa mga pasyenteng may diabetes, para malaman nila kung ano yung klase ng food at gaano kadaming food ang kakainin nila per meal. Samantala, pagkatapos ng mahigit isang buwan sa ospital, nakalabas na si Chinky. Unti-unti na ring bumalik ang lakas niya. Itinigil na rin niya ang ginawang diet plan. Kaya from no carbs, no sugar, balancing carbs na raw at balancing sugar. Binago ko nga is, syempre, unang-una sa pagkain. Totally iniwasan ko yung mga pwedeng iwasan na pagkain, hindi lang yung matatamis. Aminado si Chinky na tumigil siya sa pag-inom ng maintenance bago ma-ospital. Nung nalaman kong diabetic ako, parang naggamot ako noon, pero hindi ganun katagal. Kaya ngayon, lesson learned na raw ang nangyari. Gamot talaga, importante. So kung ano yung mga nakareseta, kailangan yun yung iti-take ko. And may regular check-up na ako ngayon. Paalala niya naman sa mga kapwa niya lumalaban sa sakit na diabetes. Kung magda-diet talaga tayo, kailangan mag-consult tayo sa mga doktor or sa mga nutritionists, dietitians. Kasi hindi natin pwedeng gayahin kung ano yung nakikita lang natin sa iba. Kasi maaaring sa iba umi-effect yun. Pero hindi kasi lahat ng diet ay para sa lahat ng tao. Mga kapuso, hindi basta-basta ang pagdadayet. Kailangan pa ring akma ito sa kondisyon ng iyong katawan. Magpakonsulta muna sa espesyalista para ang diet na inaasam masigurong epektibo at hindi maglalagay sa inyong buhay sa peligro. Question number 2, Dr. Jean, for you. Tanong naman mula kay Zo Gonzalez Cruz. Nasistress na raw siya sa problema sa ulo ng anak niya na mayroon daw balakubak at naku, may nana. Papaano raw ba ang gamutan dyan? Kinakailangan kasi talaga, alamin muna natin ano ba talaga yung pagbabalakubak at pagnanana yon, no? Marami kasing pwede, no? Dapat makita ng husto. Sometimes, no, ito yung tinatawag na seborrheic dermatitis, no? Pwedeng seborrheic dermatitis, tapos sa kakakamot, nagkaroon ng secondary infection, no? Pwede rin naman ito yung tinatawag na folliculitis, an infection of the hair follicles, at madalas nagkakaroon ng pagnanana yung area na yon, no? Pwede rin namang ito yung isang fungal infection, no? Dapat matest yon, parang may skin scraping na tinatawag, tapos tinitingnan sa microscope kung may makikitang fungal elements, no? So, ang dapat talaga makita ka ng dermatologist, no? Kasi depende sa kung ano ba yung condition mo, kailangan na ba ng antibiotic, kailangan ng antifungal, kailangan din ba ng anti-dandruff shampoos, no? Or pwede rin na rin bang bigyan niya ng antihistamine or antibiotic, no? Maraming pwedeng gawin. So, you go to a dermatologist para mas masuri yan and mabigyan ka ng tamang treatment. Pagdating sa usaping kalusugan, dapat laging updated. Kaya pasadahan na po natin ngayong umaga ang mga health updates na dapat ninyong malaman. Sa paggunita ng National Disability Rights Week noong July 17 to 23, nakiisa ang Pinoy MD sa patuloy na pagsusulong ng Persons with Disability o PWD rights, inclusion, and accessibility. Magandang umaga mga kapuso. Nako, kumpleto ang ating Pinoy MD at naririto po kami ngayon sa Quezon Memorial Circle para makiisa at gunitain po ang National Disability Prevention and Rehabilitation Week na nagsimula noong July 17 hanggang 23. Alam niyo, napaka-importante talaga na ma-integrate mo sila sa workforce, sa society, sa community, sa schools, no? Kasi bawat isang tao na merong disability ay meron din po silang kakayanan at karapatan. Tama ka dyan, Doc Jean, ano? Patas po na oportunidad, no, para po sa ating mga kapuso na PWD sa anumang aspeto ng ating buhay at lipunan. And speaking naman of prevention, ang ma-advise ko na naman sa mga kapuso natin, mga kababaihan na gustong magplano na ng pamilya at gusto na magbuntis, ay syempre dapat magusog muna kayo, alagaan ang katawan para pagbuntis kayo ay ang pregnancy outcome natin maganda at maiiwasan natin ng mga disabilities sa mga babies. Kaya tandaan, no one should be left behind. Makiisa po tayo sa mga adikain at pagsusulong ng karapatan ng ating mga PWD. Ang ating mga doktor ng bayan, ang ating obstetrician-gynecologist na si Doc Q. Ang ating internist at certified health and wellness doctor na si Doc Oyi. Ang kalusugan
kamay. Sa inyong tahanan po ito magsisimula. At ang ating dermatologist na si Doc Jean Marquez, And all of us are made for a purpose. Kung meron po kayong mga katanungan tungkol sa balat, tatalakayin po natin yan. nagbahagi ng tips pangkalusugan para sa ating mga kapusong PWD sa Love Life Talks na isinagawa noong July 19. Kamusta po kayo ngayon? Present din si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D na nagbahagi rin ng kanyang advokasya para naman sa PWDs, particular na sa mga nasa autism spectrum. Ako po kasi I've been an advocate for the autism community since actually it's a lifelong mission of mine. I have dalawa po yung kapatid ko na nasa autism spectrum. Yun din po ang core ko and purpose ko kung paano ako lumaban ng ganun kalakas on every international stage that I put myself onto. Dito po kasi sa Philippines, medyo may pagkukulang pa po sa association, the knowledge, the education, not just with what we know but also in our laws, what we're able to provide our persons with disabilities. Right. And kasama na din po dun yung mga individuals on the autism spectrum. Hinihikayat ni Michelle na mas maging conscious sa mga taong nasa paligid, lalo na sa mga PWD o mga tao na nasa autism spectrum. Don't judge, don't undermine, don't bully also. Kasi doon naman nagsistart yun eh. But of course, that also has awareness involved. And that's for everyone. But if I could ask something from the government Right. or the private sectors is to really give these individuals on the spectrum their basic human rights, which is education, healthcare, and especially with the education, sana I could see special education embedded within our educational system. Sana we can also provide early intervention for all families just to be able to address or give something at a very young age and to give them the best chance of a fulfilled life. Samantala, para sa susunod na health update, World Hepatitis Day bukas, July 28, para mas lalong palakasin ang kaalaman at programa laban sa sakit na hepatitis. Ayon sa 2024 World Global Hepatitis Report, isa ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamataas na kaso ng hepatitis sa buong mundo. Ang hepatitis ay ang pamamaga ng atay na dulot ng iba't ibang mga nakahahawang virus at mga non-infectious agents. Ayon sa 2024 Global Hepatitis Report ng WHO, ang hepatitis ang second leading infectious cause ng pagkamatay sa buong mundo, na mayroong 1.3 na milyong kaso ng pagkamatay kada taon. May 5 pangunahing strains ang hepatitis, ang hepatitis A, B, C, D at E. Ang hepatitis B at C ang pinakakaraniwang sanhi ng cirrhosis at cancer sa atay. Nakalaya naman sa hirap ng access to health services ang mga PDL o persons deprived of liberty. Noong July 15, pinirmahan ng DOH at iba pang ahensya ng gobyerno ang National Policy and Promotion and Protection of Health in Jails, Prisons, Custodial Facilities, and Other Places of Detention na naglalayong isulong at protektahan ang kalusugan sa mga kulungan at mga custodial facilities nationwide. Magkakaroon ng eligibility packages mula sa Philippine Health Insurance Corporation ang mga PDL na magbibigay rin sa kanila ng 24/7 access sa healthcare services. Ayon sa Bureau of Corrections, layo nitong masigurong maayos ang kalusugan ng mga PDL. Sa alak, ano nga ba ang balak? Nanawagan ng ilang health advocates para itaas ang excise tax sa mga inuming may alkohol. Layo nitong bawasan ang bilang ng mga Pilipinong kumukonsumo nito at protektahan sila mula sa mga panganib sa kalusugan pati na sa potensyal na kamatayan. Nadala ng labis na pag-inom ng alak. Sa pag-aaral ng Department of Health noong 2023, 56.7% ng mga Pinoy ang naniniwalang pwede silang uminom ng kaunting alak nang walang anumang panganib sa kalusugan. Habang 43.5% naman ang naniniwalang mabuti para sa kalusugan ang pag-inom ng katamtamang dami ng alkohol. Para matugunan ito, ayon sa ilang ekonomista, makatutulong ang batas na nag-uutos ng pagtaas sa excise tax taon-taon, tungo sa global target na mabawasan ng 20% ang nakapamiminsalang pagkonsumo ng alkohol sa 2030. At yan ang mga health updates na dapat ninyong malaman. Tandaan, basta usaping pangkalusugan, ito ang legit.
Samantala, back to our Facebook question for you, Dr. Jean. Tanong naman ni JP, ano kaya ang gagawin niya sa patuloy na lumalalang pimples niya? Abay, ginamitan ng araw niya ito ng ointment, may sabon at toner pa, pero hindi raw talaga ito nawawala. Alright, JP, no? Ointment, sabon, toner. Ang tanong, yun ba yung tamang ointment, sabon at toner para sa iyong type of skin and para sa iyong klase ng acne? No? Nakikita ko kasi yung acne mo is matitigas, no? Mukhang maraming plugs dun sa loob. Baka kailangan ka pumunta sa doctor para maggawan ka ng acne facial. You have to unplug those pores, no? Matanggal yung mga nakabara dyan para pumasok ng gusto yung mga tamang pamahid. I say, tamang pamahid that should be coming from a dermatologist, no? Kasi nakikita ko medyo gasgas na yung balat mo at sobrang dry na. Baka sobrang drying na rin sa iyong balat, yung mga pinapahid mo. So, pwede rin tayong magbigay na rin ng oral medication, no? Mga oral medications na yan, pwedeng that can control the oil production or sometimes ibibigay ng antibiotics kung talagang kinakailangan, no? And of course, you have to determine ano ba yung mga nag-triggers ng iyong acne. Are you still putting those mga oily hair products, no? Or are you using a cosmetic on your skin na sobrang oily, no? Na pwedeng mag-plug ng pores. Ikaw ba'y nagpapamasahe minsan yung mga oil na yun kumakalat sa mukha? Sometimes, patients napakasimple lang, yun lang pala ang kailangang ihinto. Or are you eating mga foods that can trigger inflammation of the skin? Like mga dairy, no? Too much cheese, ang dami na yung nagmi-milk tea, sugar, no? Ganyan. And then mga processed foods, no? Baka kailangan mo na ring ihinto yun, no? And pwede ka rin bigyan ng supplementation, no? Supplementation in the form of mga B vitamins, probiotics, zinc, that can actually help, no, sa mga acne, no? So go to a dermatologist, marami pang pwedeng magawa at hindi ka kailangang mawala ng pag-asa because as far as I'm concerned, nag-uumpisa pa lang yung ginawa mong solution. Ang panganganak, isa sa pinakamatapang na pinagdaraanan ng isang ina. Pero paano kung abutan ka ng panganganak sa tricycle? Malapit na! Ano-ano ang posibleng peligro nito sa mag-ina? Ang babae sa video, nahanap namin dito sa Rosario, Cavite. 8 buwang buntis daw noon si Mary Joy Chavez, 35 taong gulang. Kwento ni Mary Joy, humilap daw ang tiyan niya ng araw na yon. At nang pumunta siya sa banyo, dito na niya nakita na dinudugo siya. Hindi ako pwede magtagal kasi may mga bata sa labas. Pagtayo ko po, saka ko po nakita na may dugo na po. Tapos tinapos ko na lang din yung agad-agad yung yung pagliligo ko. Pero nandun na yung sana hindi pa lumabas kasi hindi pa full term si Bibi. Sa tagpong yon, kinabahan na raw si Mary Joy dahil alam nitong hindi pa niya kabuwanan. Dahil sa takot na baka mapaanak ng wala sa oras, tinawag niya ang asawang si Alan. Tulungan mo ako, may dugo ako. Mahal! Oh, ba't may dugo ka? Pangalak ka na ata. Ayun nga, inano ko si Mr. Ginising kasi oras yun ng pahingay ng hapon. Sinabi ko sa kanya na nag-spotting na ako. Ayun, natol-natol na kami kung anong gagawin. Dahil sa pag-aakalang baka na-stress lang siya, inihiga raw muna ito ni Mary Joy at ipinahinga. Nahiga na din ako sa kama para pahinga muna kasi baka na-stress lang ako or natagtad lang sa pagbabantay ng mga bata. Yung pagkakaroon niya ng pakiramdam na para siyang nadudumi, actually late sign na yan of labor. Baka una pa lang humihilab na yung tiyan niya, kaya pwedeng nagkukos na yun ng pagtigas ng matres at pagbaba ng ulo, kaya ang pakiramdam niya ay parang nadudumi na siya. Sa mga ganitong pagkakataon, mas makakasama raw ang magpanik.
Pag nagpanic siya, isa pang kondisyon na pwedeng magkaroon ng premature contractions kasi nagpanic siya dun sa pakiramdam na nadudumi siya and then may lumabas na dugo nung kanyang pag-ire. Stressful conditions can also cause uterine contractions. Thus, siguro nag-premature labor siya dahil dun sa pagpanic niya. Dahil sa pag-aalala, humingi na ng tulong ang kapitbahay ni na Mary Joy sa barangay. Mga 5:30, tumawag sa akin yung kaibigan ko, yung kapitbahay daw nila, kung pwede ko daw tulungan yung kapitbahay nila kasi manganganak na daw. Nang matanggap ang tawag, agad na sumaklolo ang kagawad na si Brian Mejia. Ang problema, may sinaklolohan ding iba ang mobile rescue ng barangay. Kaya naman si Brian, hindi na nagdalawang isip na gamitin ang kanyang pampasadang tricycle para sana isugod si Mary Joy sa pinakamalapit na ospital. Hindi po available yung patrol ng barangay kasi po ginamit din po nila sa parang emergency din po. Kaya naisip ko baka pwede po yung tricycle ko. Pero ang problema, pagdating daw ni Brian sa bahay ni na Mary Joy, Nanginig na yung paa ko. Ayun, bumaba ako sa hinigaan ko. Ayun, doon naman po yung tubig. Sakto naman na dumating po yung ng tricycle driver. sa bigat daw ni Mary Joy, kinailangan pagtulungan siyang buhatin ng kanyang asawa at mga kapitbahay. Nangyari, para mabuhat ako, kinuha nila yung banig. Doon ako linatpag, tapos 3 po talaga sila. Yung tricycle driver po, tapos si mister at yung tumawag po sa tricycle driver, yung bumuhat sa akin. Pero hindi pa man nakakaandar ang tricycle ni Brian, hindi na nakayanan ni Mary Joy at napaanak na sa loob ng tricycle. Paglabas namin, paglapag nila sa akin sa tricycle, siguro mga ilang minutes lang. Ayun na, lumabas si Bibi sa tricycle. Parang mas lalo akong kinabahan kasi parang buhay na yun buhay na yung kailangan mo iligtas. Matapos lumabas ang baby ni Mary Joy, agad siyang dinala sa pinakamalapit na lying-in clinic sa kanilang barangay. Natatakot ako doon. Naiyak din talaga ako ng moment na yun kasi hindi ko yun hindi pa expected yun Tsaka natatakot ako sa 8 months plus. Hindi pa siya full term. Hindi pa man kabuuan ni Mary Joy, napaanak na siya. Ang tanong, Doc, bakit pa nangyayari ang premature delivery katulad na lamang ng nangyari kay Mary Joy? Maraming dahilan kung bakit nagkakaroon ng premature deliveries or maagang panganganak ang mga mommies. Unang-una, pwedeng baka meron silang medical condition na magkukos ng ganito. Halimbawa, kung merong infection si mommy, any sign of infection like kung may UTI siya or infection sa may puwerta niya, or pwede din kung meron siyang mataas na blood sugar during pregnancy, yung gestational diabetes. Pwede din kung meron siyang pre-eclampsia or yung tumataas ng blood pressure habang nagbubuntis. Pwede din na kung masyadong maaga or maliliit ang intervals ng kanyang mga pagbubuntis. Halimbawa, dito sa case natin, 1 year lang yung sinundan nito, kaya ngayon pwede siyang magkaroon ng premature delivery. Ayon kay Doc, kaya raw maiwasan ang premature delivery basta handa ang ating mga mommy. Pwedeng maiwasan ang mga premature deliveries. Unang-una, i-control mo kung ano yung condition na nagkukos ng premature labor niya. Halimbawa, kung may infection nga siya, like UTI, i-control mo yon. Kung may diabetes siya or hypertension, kailangan din bigyan ng gamot, kailangan ayusin yung mga conditions na yon para hindi siya magkaroon ng preterm labor. Dagdag pa ni Doc, kung nakaramdam na raw ng mga paninigas ng matres, huwag na magdalawang isip na magpakonsulta agad sa inyong espesyalista. Pwede din na sa unang sign pa lang na medyo nagkakaroon na siya ng pagtigas ng matres nang hindi pa dapat kabuanan, medyo may interval na regular na tumitigas yung tiyan. Ibig sabihin, nagkakaroon talaga siya ng premature labor. Pagka ganon, magpa-check up na kayo kaagad kasi pwedeng bigyan namin kayo ng advice at mga medications to control the premature labor. Sa ngayon, nasa maayos na kalagayan na ang anak ni Mary Joy. Dahil sa premature baby ito, regular na dinadala ni na Mary Joy sa ospital para sa check-up at monitoring.
Okay naman po sa awa ng Diyos, lumalaban po, fighter. Tapos ayun nga, habang tinutusukan siya ng injection, laging naiyak. Kaya sabi ng mga nurse, okay naman si baby pero kailangan pa rin ipacheck. Payo ni Doc, mahalaga ang regular check-up kapag buntis. Unang sign pa lang na buntis kayo, dapat may regular check-up na kaagad kayo para malaman kung meron ba kayong medical condition na kailangan gamutin or i-control. Dapat din na physically and emotionally prepared kayo sa inyong pagbubuntis. Para maging healthy si baby, dapat healthy rin si mommy. Dapat healthy ang lifestyle ninyo, healthy din ang mga kinakain or ang mga ginagawa ninyo, iwas sa mga stress factors kasi pwede ring mag-cause yun ng premature labor. Kung nagpapa-check up kasi kayo regularly, maa-address kung anumang problem ang meron kayo. Paalala ng eksperto sa mga buntis, mahalaga ang prenatal care para masigurong ligtas si mommy at baby. For our next question for you, Dr. Jean, question mula kay Wari Canizares. Ano raw ba ang dapat gawin para hindi na lumala ang ingrown? Ang ingrown, para hindi na lumala, actually, kapag ito'y masakit na talaga at paulit-ulit, baka kailangan mo ng patanggalin, no? May tinatawag na nail avulsion, no? Kung ito'y patuloy pa rin na nagkukos ng pamamaga at infection, baka we need to trim the nails or remove the nails totally, no? And of course, kailangan din kapag ikay nagugupit ng iyong nails, huwag mo masyadong sasagarin, no? Kasi pag masyado mong sinagad, kapag pwede kasing tumubo yun papunta pa loob nung laman. Yan ang magkukos ngayon ng pamamaga ng balat, no? And of course, also, gumamit ka rin ng mga moisturizers para malambot yung skin dun sa area na yun. Pero take note, huwag mo gagamit ng mga oils and moisturizers kapag may active infection. And of course, baka yung shoes na ginagamit mo naman ay napakasakit. Kaya paulit-ulit pa rin yung ingrown nails mo. Thank you, Dr. Jean, sa pagsagot mo sa mga katanungan ng ating mga kapuso. Pero kung may mga tanong pa ho kayo at nais ninyong ipadala yan, ipadala nyo na sa aming Facebook page. Lahat ng mga po pwedeng maisip ninyong tanong at who knows, baka next week, yung tanong nyo na po ang aming masagot. Sa Tinalak Festival sa South Cotabato, may isang kompetisyon na kanilang inaabangan. Ang motocross o motor racing. Sa kuha ng isang motocross vlogger na si Resty Aguilar sa kanyang Tingtulak PH Vlogs, ang mga manonood tutok sa mga maaksyong magaganap. At ang mga kalahok, kanya-kanya ng harurot. Game on! Pero hindi pa man nakakalayo ang iba, biglang may sumemplang na. Ayon sa Physical Rehabilitation and Sports Medicine Specialist na si Dr. Hubert Ko, ang mga extreme sport na ganito may kaakibat talagang peligro. Motocross activities is actually one sport that is considered as extreme sports. May isang pag-aaral po na ginawa sa US. This was done in 2014 by the American Association of Orthopedic Surgery na nakita nila that 95% of people who join motocross activities ay nagkakaroon ng mga injuries. 95% is actually a very, very huge percentage. Pero ang mga kalahok, walang takot na lumipad sa ere. Sa ibang round, may ilan na ring mga kalahok sa laban ang natumba. Ayon sa eksperto, importanteng may suot na safety gears gaya ng helmet ang mga kasali rito para makaiwas sa malalang peligro. It's what you call traumatic brain injury. Pag natamaan yung ulo natin or secondary to a head concussion. Sa panibagong round, ang manlalarong ito dumausdos, tumilapon at maya-maya pa hindi naggumalaw. If the participant is unconscious,
tapos nakita nyo hindi siya humihinga at walang pulso, then you have to administer CPR. It is important, dapat meron tayong nakaantambayan na medic dun sa bawat event. If the patient naman or the client is actually awake, tignan natin kung ang pasyente ba or ang participant ay nahihilo, sumasakit ang ulo, sumasakit ang leeg, nagkokonvulsyon, sumusuka, or hindi nila magalaw ang kanilang mga kasukasuan, ang mga kanilang kamay at binti, then that is a red flag. Always remember, whether it's a mild or moderate brain injury or head injury, kailangan dalhin sa ospital yung pasyente. Mabuti na lang at may medic na nakaantabay at agad sumaklolo. The easiest way is actually to immobilize or keep the participant still after an injury. Huwag pong basta-basta kumilos pagkatapos ma-injure or mahulog sa bike. Not unless life-threatening po ito. Ibig sabihin, may chance na masagasaan tayo ng ibang motor, then that's the time that we have to move. Pero kung wala naman pong mga ganyan na danger, then keep still muna. Ang payo ni Doc Hubert sa mga nais na sumali sa ganitong laro, you have to undergo proper supervised training. So, ibig sabihin, kailangan physically fit po tayo. Dapat aware po tayo sa mga rules and regulation and mga safety measures na kailangan natin gawin. ang larong motocross exciting mang panoorin, may nakaambang peligro din. Kaya kung sasali, dapat sumailalim sa training at humingi ng gabay sa mga eksperto para always safe sa laban. Samantala, nakaisang oras na naman po tayo mga kapuso. Salamat sa lahat ng mga tumutok sa amin at sana po na-inspire kayong maging fit and healthy. Hanggang sa susunod na Sabado mga kapuso, magkita-kita po rin po tayo 6 to 7 in the morning. Ako po si Connie Season at syempre nagpapaalala ho iisa lamang ang ating katawan kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. At ako naman po yung dermatologist, si Dr. Jean. Tandaan, unahin ang kalusugan at syempre lagi pong tumutok dito sa programa kung saan kayo at ang inyong kalusugan ang laging number 1. Dito pa rin sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan, ito po ang Pinoy MD!